Welcome po ulit mga kasabong. Medyo natagalan po tayo sa paggawa ng mga videos natin dito sa YouTube dahil marami po tayong naasikaso. Pero para po sa episode natin ngayon, ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay kung paano makakatipid sa pag-aalaga ng mga manok panabo. Para po sa part 3 ng episode natin ngayon, ay pag-uusapan natin kung paano makatipid sa pagpapakain ng ating mga manok panabo, lalo na po sa maintenance stage. Bago po tayo mag-umpisa mga kasabong, inais ko po sana ipaalala muli sa inyo na ito pong itinuturo ko dito ay para po sa mga backyard and small-scale breeders and raisers po lamang. Sa pag-aalaga po ng mga manok panabong, tulad po ng sinasabi ko sa mga nakaraang episodes natin, dapat po sa umpisa pa lamang ay sigurado tayo na ang mga inaalagaan natin, lalo na po yung mga sisiw na binibili natin o pinapalahi natin, ay galing po sa mga gandang klaseng lahi, mga gandang bloodline na nagmula sa mga kilalang mga breeders na nagpapanalo sa larangan ng sabong. Lagi po natin tandaan, yung pong mga matataas na klase ng mga lahi ng manok o yung mga gandang bloodline na ating inaalagaan, kahit po hindi natin napapakain yan ng mga pagkain na talagang mamahalin o yung matataas na klaseng uri ng pagkain, basta't ma-maintain lang po natin na buo ang kanilang katawan, ay magiging maganda pa rin po ang performance nila dahil po sa kanilang linyada. Sa kabilang banda po naman mga kasabong, kung tayo pa yung mag-aalaga ng mga manok na nabibilang sa mga mabababang uri ng klase ng mga manok panabong at magpapakain po tayo ng mga mamahaling pagkain na talagang gagastusan natin, ay hindi rin po tayo nakakasiguro na sila ay kikilos na maganda pagdating sa araw ng laban. Mabalik po tayo sa episode natin ngayon. Ngayon po ipag-uusapan natin kung paano tayo makakatipid sa pagpapakain ng ating mga manok panabong, lalong-lalo na po sa maintenance stage kung saan hindi pa naman sila ready na ipanglaban at mini-maintain lang natin ang kanilang katawan. Iba naman po pagdating sa mga pre-conditioning stage at conditioning stage, lalo na po yung mga sa keeping stage, dito po ay talagang nag-prepare tayo ng magandang klase pagkain, medyo may mga halaga po ito, dahil ito po ay ready na at hinahanda na natin sila para isabak sa laban. Mahalaga ang punto ng episode natin ngayon, lalo na po kung marami kayong alaga manok. Dito po ay lilisa tayo sa tradisyonal na pagkain at medyo magtitipid tayo, pero mapapanatili natin na buo ang katawan ng ating mga manok. Ang mga normal po na pagkain na binibigyan natin sa ating mga manok panabong ay yung pong tinatawag na grains and pellets. Kung ikukumpara po natin ito sa tao, yung pong grains yung ating kanin at yung pellets naman ang ating ulam. Doon po sa grains, nakakakuha po sila ng energy at doon naman po sa pellets, nakakakuha sila ng mga matataas na uri ng protina. Dito po sa ating maintenance feeding program ay i-reduce natin ng malaki ang grains. Alam naman po natin na ang conditioner o yung concentrate ay gawa po sa iba't ibang klaseng uri ng mga grains. At ngayon po dito sa ating program na makakatipid tayo ay gagamit po lamang tayo ng mais at munggo. At ang gagamitin po natin ay regular na corn grits at cracked munggo. Yung pong isang butil lang munggo ay dudurugin po sa mga 5 o 6 na peraso para hindi naman po masyadong matigas. Para po sa mais, ang gagamitin po natin ay yung regular na corn grits. At doon naman po sa munggo ay dudurugin po natin yung isang butil ng munggo sa mga 5 o 6 na peraso para mas madali po itong tunawin. At para naman po sa ating pellet ration, ang pwede natin gamitin ay yung chick starter pellets at maging yung chick starter crumbles. Ang proportion po ng halo natin dito ay 40% corn grits, 40% cracked munggo, at 20% starter crumbles o starter pellets. Halimbawa po na maghahanda tayo ng 1 kilong pagkain, gagamit po tayo dito ng 400 grams o 4 na guhit na corn grits at 400 grams o 4 na guhit na durog na munggo at 200 grams naman ng starter pellets o starter crumbles. Ang simpleng paghanda po ng pagkain na ito ay paghahaluin po lamang natin ang corn grits at ang ground munggo at hugasan po natin ito, hahaluin at tatanggalin ang dumi at sasalain agad. At maaari po natin ulit-ulit dito hanggat nasisiguro natin na malinis na ang halo. Kapag nasala na po natin ng munggo at ang mais at wala na po masyadong tubig na tumutulog, ay maaari na po natin ihalo ito pong starter pellet o crumbles. Dry feeding pa rin po na maitatawag ito dahil hindi naman po natin binabad ng matagal yung mais at yung munggo. Kapag nahalo na po natin ng maigi ang 3 ingredients na ito, pwede na po natin itong ibigay ng 2 kutsarang puno kada manok.
Sa ganitong klase po ng maintenance feeding program, kahit medyo nagtipid po tayo ng malaki, ay masisiguro natin na kaya maging buo ang katawan ng manok sa buong maintenance stage. At dahil po nagtipid tayo ng malaki sa pagpapakain sa maintenance stage, ay dito po pumapasok ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga medical supplements. Dito po ay masisiguro natin na kahit na nagtipid tayo sa pagkain, dahil po sa mga supplements na ito, ay mapapanatiling buo ang katawan ng ating mga manok. Dahil mas practical po ang magtipid sa pagkain dahil mas malaki ang gastos dito at araw-araw natin itong ibibigay sa mga manok. Pagdating naman po sa mga medical supplements, dapat po huwag natin itong titipirin dahil hindi naman po kadalasan binibigay ito. Doon po sa amin sa farm, ang mga sisiyo po ng mga 1 week old hanggang 4 months ay binibigyan po namin ng Set Pro 4 na hinahalo sa tubig at least 3 times a week. At pagdating naman po sa mga 4 months o 5 months pataas, ay nagbibigay po kami ng Alpha 1 tablets at ginagawa po namin ito at least 3 times a week din. Lagi niyo pong tandaan na kahit gaano po kasustansya o gaano kamahal ang pinapakain niyo sa inyong manok, kung sila ay nasa hindi magandang kalusugan, hindi po nila kayang i-absorb lahat ng mga sustansya o nutrients ito at ito po ilalabas lang sa kanilang dumi. Sayang lang ang ipinapakain natin sa kanila. Sa kabilang banda po naman, kahit na hindi masyadong kamahalan ang naipapakain natin sa ating mga manok, kung sila po naman ay laging nasa gustong kalusugan, ay na-absorb po nila ng maigi ang kahuli-huli ang sustansya na ating ipinapakain sa kanila. At para naman po masiguro ang kanilang kalusugan, para sa magandang feed conversion result, ay kailangan po talagang gumamit ng magandang klase o yung matataas na uri ng mga medical supplements. Maraming salamat po ulit mga kasabong sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe dito po sa AG Game Fowl TV. At yun naman po mga katanungan ay dun po sa AG Game Fowl Facebook page.